to interject. I don't think it's fair to call or invite persons if they were mentioned by third parties or it's a second-hand information or hearsay. We have to be very, very careful about that because once he appears They here, think that this fellow is already guilty. That We is just have to why- be very careful about that, Mr. The point is well taken, and I'm sure the point of the Yes. gentleman is also well taken of Senator Trillanes. There was a motion. If that motion was approved, it was by the previous committee. But after perusal of the records and after hearing the witness here, I quite frankly become faint-hearted because of the nature of the testimony being a lot of hearsay, and so far as Mr. Paulo Duterte is concerned, my recollection is that he was asked point blank that when he said he was, for example, he attended Ateneo de Davao when he attended Philippine Women's University. I was myself astounded that they have boys in Philippine Women's University. But we were told that it was Ateneo de Davao. Or for that matter, he was saying that Mr. Duterte, Paulo Duterte, was taking drugs, and when he was asked, he's not an expert, he merely said that he looked like it. He was, his eyes were red or something like that, or words to that effect. If you look at my eyes, I would appear to be drugged because I have not been sleeping well since I took over this committee and even before that. So I just want to be sure. I want to consult everybody in a caucus before we proceed with the others. All right? I will submit to the ruling of the chair, Mr. I Chairman. thank you for your understanding. Thank you. But maybe we can clarify that with Mr. Edgar Matubato. Ikaw ba, Mr. Matubato, nakita mo o narinig mo si Paulo Duterte mismo nag-utos sa inyo, sa'yo, na magpapatay ng kahit sino? Inakyat lang yung bahay namin, sir, siya, yung umutos siya, yung inakyat namin yung bahay ni SPO2 Medina. Excuse me, ha? Ang tanong sa iyo, narinig mo ba, inutusan ka ba ni Paulo Duterte Mismo. na patayin si Mr. King? Hindi si Mr. King, sir. Yung iba yon, yung tatlo, sir. Yang ang inutos ni Paulo. Ano yun? Tatlo yung pinapatay o tatlo yung napatay? Tatlo ang napatay, sir. Tatlo. Pero ilan ang inutos ipapatay? Isa lang, sir. Isa lang. So si Paulo Duterte mismo ang nag-utos sa inyo? Oo, sir. Kami, sir. Inutusan. Dami kami mga pulis, sir. So, Ikaw, narinig mo, sa harap mo, sinabi, Oy, Edgar, sumama ka dito, patayin natin to. Opo, sir. Sinabi niya sa iyo? Oo, nandoon. Kami sinabihan mga pulis, sir. No, hindi ko tinatanong kami. Oo, sir. Opo. Opo, sir. So, narinig mo, tinukoy niya, patayin natin to. Ganun ba? Opo, sir. Opo, sir. Oh, sige, tuloy mo. Okay, ngayon yung tungkol doon sa sinabi mo si Paulo Duterte adik. Ang sinabi mo, kaya mo nasabing adik dahil mukhang adik. Ngayon, tinatanong kayo ni Senator Cayetano kung nakita mo ba siyang gumagamit mismo ng shabu. Ang sagot mo, hindi. Tapos ang basihan mo kamo ay ito ay dahil marunong kang kumilatis kung ano yung sino yung adik at hindi. Ganun ba 'yon? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Ay, hindi mo yung kilatis. Oo. Yung pagkilala ng gawin ng tao, sir. Okay, ngayon, ikaw ba marunong ka rin mangkilatis kung yung tao ay lasing? Opo, sir. Iba talaga ang lasing. Iba talaga Okay. ang kuan sa So, droga, sir. ngayon pagka yung nasabi mo na itong tao na to ay lasing, kailangan ba na makita mo siya mismo umiinom ng alak? Opo, sir. Nagiinom sila yung mga kasama. Hindi. Ang tanong ko, pag sinabi mong itong tao na to lasing, ang basihan mo kasi alam mo. All right, we just had some technical. Kay Nograles, kaya what if kung ano kaya kung hindi, no? Kung paano kung hindi niya sinagot yung sagot mo? Magbago kaya ang statement mo? Pagsagot lang. Basta, sir, ang kuan sa ko, sir, ang instruction, gidala na dito sa Hindi. Gusto ko lang sagutin yung tanong mo. Paano kaya kung hindi nagsabi si Nograles, no? Si Nograles na wala siyang bodyguard na 4 na namatay, magbago kaya ang statement mo doon sa pinindigan mo na tao niya?
Yes or no lang po? Oo, hindi lang po. Paano magbago kaya? Dili na magbago ang akong kwan, sir. Ang akong testimonya, sir. Oh, so hindi na magbago. Okay, so kung hindi na magbago, ngayon bakit nagbago? Nung nagsalita si Nograles na wala akong tao na 4 na napatay. Sige, kinaklaro ko lang mabuti para fair sa lahat. Walang tayong pinapanigan nito, wala tayong... Okay, para klaro lang, Edgar pa, para mabaliwanagan ang buong sambayan ng Pilipino. Okay. Pero nung nag-testify si Nograles, sabi niya na wala siyang tao, nagbago yung mensahe mo na hindi pala yun sa tao ni Nograles. Okay. So, isa na yun doon ha, isa na yun sa point doon. Nung sinabi mo na ikaw ay bodyguard ni Paulo, naging escort ni Paulo, tama po ba? Dili, sir, dili. Nikuyog lang ko mga pila ka higayon, sir. Sumama lang Dili daw, ako, hindi daw sa may bodyguard ni Paulo, mga pulis, sir. Okay. Ang sabi daw niya, Mr. Chairman, hindi daw siya bodyguard ni Paulo, sumasama lang daw sa ilang beses. Ilang beses. Oh, Pero Kuyog means sumama. sa salaysay mo, napapanood ko, sinabi mo na naging bodyguard ka, nag-aaral siya, nag-escort ka sa kanya. Sabi mo nung bata pa siya, tama po ba? Oh, elementary pa, sir. Ilang bisis man lang yun, sir. Hindi ko na matandaan, sir. Okay, elementary, may record po ako dito, pinadala mismo dito sa akin galing kay Paulo Duterte, na hindi po siya nag-elementary sa Ateneo. Hindi po siya nag-elementary sa Ateneo. Nag-elementary po siya sa Philippine Women's College. University. So, nag-Ateneo lang po siya nag-Ateneo lang po si Paulo nung college na po siya. So, yung statement mo, yung pabago-bagong statement mo, maglisod ta ba? Maglisod ta nga patuo na to ang buong sambayan ng Pilipino ba? Kumbaga, sa Tagalog pa, mahirapan tayong papaniwalain ang buong sambayan ng Pilipino sa statement mo. Kasi pabago-bago eh. Maglisod ta nga papatuo na to ang tibuok sa nasod nga tinuod ang imong testimony kay pagbag-ubag uman. Wala nimo hindi mo na natatandaan yung mga statement mo yung una. Di na usahay, sir, kaya malimot na ko tungod sa kadaghan ng gihuna-huna na ako, sir. Sa daghan unsay mga ipanguna-una? hold it. Translation, please. Usa to, Edgar? Usa to gisulti nimo? Hindi na niya kung Usahay, sabi ko kung usahay, malimot na ko. Minsan daw nakakalimot na daw siya. Nakalimot. Nalibog ka sa na. dami daw niyang iniisip na nakakalimutan na daw niya yung unang testimony niya. Naglibog na. Oh. Yung libog boss is confusion, yung isa kalimutan. Gusto pong sa tuwa binisaya nga istorya gaya. Binisaya lang, sir. Okay, sige. Kinsay nagdala gyud sa mother eh. To kita lang gud eh. Kana lang, sir, ang akong dili ko mo kwan, sir. Kay Inamigo nga istorya ba? Kinsay nagdala sa mother eh. kana lang ang akong dili ka kwan, sir. Kay siyempre naman kung ikaw naman kung kinsay nagdala sa ako adiri, base ang iyang kinabuhi, sir. Protektahan po na ako, sir. Pero nay nagdala sa mother eh. Basta usa lang ang Sandali. Okay. Sabi niya, Sabi kahit niya, tayo he lang, cannot- sabi ka na. He just said he cannot state who brought him here because he's also afraid for the safety of his life. Ang sabi ko, Mr. Chairman, atin-atin lang, binisaya na usapan, sino ba talaga ang nagdala sa iyo dito?
Sige, kayo na lang mag-usap, hindi na kami sasali. Everybody, please cover your ears. Go ahead, just kidding. Para naman nila. Are you okay? Okay ka ba, boss? Okay, sir. Okay, sir. Okay lang, Do you oh. need to go to the bathroom or something? Di, okay lang, sir. Okay, Okay ka lang. lang. Relax ka lang ato. Gani ano lang kung ipahayag nato ang atong kung unsa imong gustong ipaabot sa taong bayan, ikuan mo rin nga makatulong sa atoa, maka anong maiambag mo dito sa investigasyon na ito, tatanggapin natin. Pero yun lang, mahirap paniwalaan yung hindi kami basta-basta naniniwala dito pagka paiba-iba yung kwento mo. Okay? Yes, sir. Okay. Pwede mo bang sabihin yung tao na nagdala sa'yo rito? Ako, sir, hindi. Hindi, sir, hindi. Ah? Dahil sa proteksyon sa buhay niya, sir. Okay. Nandito ba sa aming lahat dito? Wala, sir. Wala, sir. Wala, sir. Wala. Wala. Pwede ka bang tumingin sa likod mo, sa gilid mo dito. Dating tanaw ka kung naaba dia. Kung pwede mo tingnan kung nandyan ba yung tao na nagdala sa iyo. Wala, sir. Wala. Wala dito. Okay, yun lang yun ang gusto kong malaman na wala dito yung tao na nagdala sa iyo. Okay. May kininto ba siya sa iyo? Anong sasabihin mo? Tinuruan ka ba kung anong sasabihin mo rito sa mga sagot na sa mga tanong na isasagot mo? Wala, sir. Wala. Wala, sir. Sa iyo lang. Walay nagtudlo sa ako, sir. Kung dili lang, ako lang mismo, sir. Okay, so kung walang nagtuturo sa iyo, kung ikaw lang mismo, okay. Dapat consistent yung statement mo. Ganito kasi yan eh. In a cross-examination like this, okay, in a cross-examination like this, okay, kung ikaw ang nagtestimony sa sarili mo, kung ikaw nagtestimony sa sarili mo, hindi mo pwedeng makalimutan dahil nandiyan sa puso mo yan at saka isipan mo. Okay? Kung walang nagtuturo sa iyo, kung walang nagtaturo sa iyo na tao o no ibang tao na ikukuts ka, imposibleng makalimutan mo kung ano yung testimony mo galing sa puso mo at sa isipan mo. Okay? Kasi ganun ako magtanong eh. Malalaman ko ang tao na may nagturo o wala. So, because of your testimony, paiba-iba siya. So, iniisip ko talaga na may nagkukot sa'yo, may nagtuturo sa iyo. Especially, nung una mong pag-appear dito sa Senado, ang statement mo, pag dinig namin, gulat ang lahat. Galing ng statement. Pag ngayon, pag nang itong pangalawa, lahat ng mga statement mo, salungat doon sa mga statement mo nung una. So, kaya kita tinatanong, ang unang pasok ko kanina, paano ba natin paniwalaan ang isang tao? Paano ba natin paniwalaan ang isang tao sa kanyang testimony? Siyempre, di ba magsasabi ng totoo? Pag pabago-bago ang testimony, hindi basta-basta paniwalaan. So, ingon ana, Edgar, no? Ako man sa una, nakaagi ko ingon ana sa imong pwesto, nakaagi ko ingon ana eh. So, kung pabago-bago ang testimony nimo, dili ka paniwalaan. Okay, kasabot na ka? Kasabot ako, sir. Ingon ana, kinahanglan jud nga kung yan ay galing sa puso mo, galing sa isipan mo, dahil gusto mong isiwalat ang nasa puso mo, yung mga ginagawa mo, hindi mo pwedeng makalimutan yun. So I'm sure na may nagturo sa iyo. Yun lang, Mr. Chairman. Thank you. Does the witness have an answer? May sagot ka ba doon? Wala na. Wala na, Wala sir. na. Wala na, sir. So nag-agree ka na kung nasa puso mo at nasa isipan mo, hindi magbabago. Okay, Alright? sir. Just for the record, Senator Zubiri, please behave yourself for the moment. I want to say something about Senator Pacquiao. If we had more lawyers like Attorney Pacquiao, this country will be a lot better. Sir. Okay. We shall now have Attorney Senator De Lima for your 10 minutes. Thank you, Senator Pacquiao. Very prescient. Thank you, Mr. Chair. Meron na akong mga ilan na mga ipapaklarify po sa inyo. So, pwede mo bang kumpirmahin yung sinabi ko po kanina na meron kayong pinakiusapan na tao
para makontak ako bago kayo nag-ano dito. Di ho ba? Oo, ma'am. Opo, ma'am. Okay. Tapos, pwede ho bang pakikumpirma rin na pinuntahan kita sa safe house mo noong September 2? Opo, ma'am. And then, nung sa September 2, sa safe house na yan, in-interview po kita. Opo, ma'am. Doon ba sa pag-interview ko po sa inyo, tinuruan ko ho ba yung mga isasagot mo? Wala, ma'am. Wala. Excuse me, ma'am. Just to clarify, ano raw hong year kayo nakita? This year? Last year? September 2, ngayong taon? Ngayong taon, sir. September 2, kamakailan lang. Oo. September 2? Yes, September 2, September 2016. Pwede mo rin bang pakikumpirmahin na noong September 2, yun lamang yung pangalawang beses po kita nakita at nakausap? Opo, ma'am. Yung pumero, ma'am, yung doon sa DOJ. Okay. Na Isang nung beses lang, ma'am. isang beses. Nung dumulog, Anong taon yon? 15. 2015 ba o 2014? Parang ganyan, ma'am. Oo. Ano yung ganyan? Basta, hindi ko masusure yung pagkita na namin, 14. Nakita mo si Senator De Lima, hindi mo maalala kung anong taon? Tanda mo yung sinabi ni Senator Pacquiao. Mr. Chair, kaya ko tinatanong ko kasi ako po mismo, hindi rin po ako sigurado if it was 2014 or 2015. Sa dami po ng mga nakakausap ko dati, I could not remember really. Sa aking palagay lang po, sa aking pagkakaalala, it's either late part of 2014 or early part of 2015. Kaya linilinaw ko rin po sa inyo, mukhang hindi rin po kayo sigurado kung kailan talaga po kayo unang dumulog. Because I have not checked the records of the WPP at this point. Kung kailan talaga siya nag-walk in, pero ang pinapa-confirm ko po sa inyo na nag-meet po tayo noon nung una kayong dumulog sa WPP. Opo, ma'am. Okay. Nag-usap po tayo ng konti. Oh, madali lang, ma'am. Madali lang. Madali lang. Oo. Although sa pag-usap natin ng konti noon, nabanggit mo nga na meron kang mga alam, marami kang alam tungkol sa DDS dahil dati kang DDS hitman. Opo, ma'am. Di ba? So pangalawa lang tayo nagkita nung September 2, ngayong taon, nung pinuntahan na ako, nung inutusan mo, nakausapin ako dahil gusto mo rin akong makausap. Opo, ma'am. September 2 yun. Opo, ma'am. In-interview po kita. Opo, ma'am. Pero diniktahan ho ba kita kung anong mga sasabihin mo dito o kung kailan, ngayon o saan? Meron ho ba ako sa iyo mga dinikta na mga detalye? Wala, ma'am. Wala, ma'am. Okay. Now, dun naman po at sinabi niyo rin po nung last hearing na umalis nga po kayo ng WPP bago nyo ako pinapuntahan, di ho ba? Oo, ma'am. Nung August 29, tapos September 2 tayo, nagkita talaga. Opo, ma'am. So, kailan kayo umalis ng WPP? Bago o pagkatapos ng eleksyon? Hindi pa natapos ang eleksyon, ma'am. Umalis na kayo ng WPP? Opo, ma'am. Malayo pa ba yung eleksyon noon o malapit na yung eleksyon? Malapit na, ma'am. Bakit po kayo umalis? Ang pag-alis niyo ho ba kusa Kusa akong lumabas, ma'am. ng WPP? Ng WPP, ma'am. Bakit po kayo lumabas ng kusa sa WPP? Kasi natatakot na ako, ma'am. Baka nila ako bunutin doon. Baka ako Bakit patayin, ka ma'am. natatakot? Baka ako patayin, ma'am. Bakit nga po? Bakit kailangan mong umalis nung malapit na yung eleksyon?
alam ko naman nga mananalo si Duterte, ma'am. Kaya kailangan ko na magpakalayo-layo, ma'am. Okay. Now, sinabi niyo rin po sa akin nung in-interview na kita nung September 2, hindi lang ako masyadong sigurado kung nasabi mo rin yan dito nung last hearing, na pag-alis mo ng kusa sa WPP, nagpalipat-lipat ka na. Opo, ma'am. Ibig sabihin, meron sa'yo mga nagkukup. Palipat-lipat po kayo pagkatapos nung pag-alis nyo ng WPP. Di ho ba? Opo, ma'am. Kung tatanungin ko po, ikaw ngayon, kung pwede mong sabihin sa amin o isiwalat sa amin kung sino yung mga tao na yan na mga nagkukup sa'yo mula nung umalis kayo ng WPP, masasabi mo ba sa amin? Hindi ko lang isasabi, ma'am, dahil yung buhay nila, ma'am. Bakit? So ayaw mo. Kung pilitin po kayo ngayon ng committee, pasabi sa inyo, Hindi talaga ako, ma'am. Kasi tinulungan nila ako. Kung ikaw naman, ma'am, ikaw ang nagtulong sa akin. Ikaw naman ang ituturo ko, ma'am. So, anong mangyayari sa buhay mo? ulitin lang ho natin. So paiba-iba yung mga kumukup sa'yo, hindi lang isang tao. Opo, ma'am. Paiba-iba. Hanggang sa inutusan mo nga na ikontakin ako dahil gusto mo nga ako na makausap. Ganun ba yun? Opo, ma'am. Balik naman po tayo dun sa mga... Excuse me, I just want to clarify. Kinontak mo yung kaibigan mo para kontakin si Senator De Lima. Tama ba yan? Opo, sir. Hindi ka tinawagan ng kaibigan mo Hindi, para sir. kontakin si Senator De Lima. Hindi, sir. Hindi. Ikaw ang kumontak. Akala ka ba sabi mo nung nakaraang hearing wala kang cellphone? Ay, Wala akong cellphone yun, sir. Yung Paano mo nakontak? Yung asawa ko ang may cellphone, sir. Hindi man ako marunong, sir. Hindi nga ako marunong ako mag-text. Hindi Kaya wala akong cellphone, sir. Yung asawa ko talaga ang mahawak ng cellphone, sir. Hindi ka marunong gumamit ng cellphone? Hindi, sir. Hindi marunong. Tinuturuan Marunong ako. kang bumaril ng 45? Hindi ka marunong gumamit ng cellphone? Hindi, sir. Hindi talaga, sir. Paano ka nakokontak ng mga kasama mo, yung pinupuntahan mo? Sa asawa mo rin? Asawa ko, sir. Yung cellphone. Tinutulungan na kita para malinaw ang storya. Yung asawa ko, sir. O, asawa mo. O, sige. Ang dami sinabi mo kasi importante yung tinatanong ko sa'yo. Opo, sir. yung sinabi niyo pong asawa ho ba talaga? Legal ho ba kayong kasal? Hindi. Live-in partner ko lang, ma'am. Live-in partner. Siguro naman ayaw mo na munang sabihin kung sino yung live-in partner mo ngayon. Hindi, sir. Hindi, ma'am. Kaya wala man yung alam. General na asawa? Meron, sir. Nagkahiwalay kami. Kailan kayo naghiwalay? Basta yung panagsama namin, sir. Naghiwalay ba kayo dahil sa ginagawa mong trabaho? Hindi pa, sir. Hindi pa, sir. Alam ba nung asawa mo na ginagawa mo yan? Hindi, sir. Hindi. Itong live-in partner mo, alam niya yung ginagawa mo? Hindi, sir. Hindi. Na pumapatay ka ng tao? Hindi, sir. Dito na nalaman niya yung pagpunta ko sa NBI, sir. O, merong in between yung nagre-relay, di ba? Pakilinaw po. Pakilinaw.